Hello mga kariyan, may dinala po dito na isang electric fan. Ang sabi ng may-ari dito ay bushing lang daw ang sira ng electric fan na ito. Kaya titingnan natin kung tama ang suspect ng may-ari sa electric fan na ito. Dahil ang sabi niya, yun lang daw ang problema, wala nang iba. Testingin natin. Baklasin lang natin ito, pero bago baklasin, padaanan muna natin ng tester para sigurado tayong walang short circuit. Ito, gamit ang multimeter, ilagay natin ang selector knob sa times 10. Ito, times 10. Subukan natin pagdikitin ang test probe. I-calibrate sa 0. Gamit ang 0 adjuster. Ito, ayan o. Nakatapat na sa 0. Bitawan. Ulitin. Okay. Calibrated na po yung ating ohmmeter. Ikabit po natin yung dalawang test probe ng tester dito sa dalawang terminal ng isip lang ng electric fan. Ganito. Tapos pindutin natin sa number 1 at pansinin ang meter pointer. Ito, number 1. Nag-deflect ang meter pointer, normal ang resistance. Sa number 2, meron pa rin. Number 3, may resistance na nasusukat. Good po yung ganyang resistance sa electric fan na ito. Posibleng buo ang motor. Pwede po natin yan na testingin, isaksak sa outlet. Ito. Tapos pindutin sa number 1. Yan, mapapansin niyo na ayaw gumana. Ilagay sa number 2. Yan. Walang reaction po yung electric fan. Ayaw umikot ng LC. Ayan, ilagay natin sa number 3. Ayan, naka-number 3 na pero walang reaction at may konting vibration. Sunod natin check upin ay yung LC. Bunutin muna sa outlet para safe. Tanggalin natin ang mga screen. Ito yung LC, tingnan natin kung freewheeling siya. Ayan, medyo sikip. Ikutin ng kamay. Ayan o. Yan, nahinto agad o. Yan, dapat freewheeling ko yan. Ang suspect natin, tama yung sinabi ng may-ari na may problema ang shafting at bushing nito. Ayan o. Medyo masikip. Kaya ang gagawin po natin, ibabaklasin po natin ito at titingnan natin yung shafting bushing sa loob ng motor. Buo po ang thermal fuse nito dahil mayroong reading na nasukat. Kaya ang gagawin po natin ay baklasin muna. At habang binabaklas po natin ito ay maraming salamat po muli sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Pasensya na po kayo at madalang po ang ating upload ngayon dahil sobrang busy po ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala, sa walang sawa ninyong pagsubaybay, pagtangkilik sa aking mga video, pag-like and comment sa nakaraang latest video ko. Katulad ni na Sir Marlon Miraflor, mga seaman from MTAG Angelic ng Surigao del Norte, Mining Operation, Mencio Padilla ng Tandansora, Quezon City, Jamal Boy ng Malaysia, Danny Pitilla ng Pangasinan, Bati Redubla Rehero ng San Ildefonso, Bulacan, Louie Pistola ng Pangasinan, Nel Manse ng Binyan, Laguna, Annex Ong ng Davao City, 925, Edgardo J. Ardatu ng Bataan, Agpagi, 2945, Alex Parone ng Camarines Sur, Lara Naumuba, Joseph Lipata, Eunice Music Corner, Alice Saluan ng Basilan, at ganoon din po sa lahat ng aking mga silent viewers dyan kahit hindi po kayo nagpo-comment. Maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout na lang po sa inyong lahat. Tanggalin po natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto para mabaklas natin yung motor at nang makita yung shafting bushing sa loob. Napansin ko mga kariyan na medyo luwag yung mga tornilyo sa bawat kanto. Pag medyo luwag po yan, posible pong sumikip yung shafting at bushing nito. Tingnan natin kung may gas-gas yung shafting. Kasi parang maluwag yung mga tornilyo niya, parang binaklas nito bago dinala dito. Para mas madali, tanggalin natin yung tornilyo dito na malaki. Ito, natanggal na. Bunutin lang natin yung rotor. Ito mga kariyan, may itim siya, pero makinis pa to. Umitim lang dahil sobrang tuyo na. Natuyo yung grasa, punong-puno ng grasa kasi yung nilagay dito. Huwag na po kayong maglalagay ng grasa dito. Dahil pagka natuyo po yan, pag nag-init, natutuyo, ganito ang itsura. Nangingitim siya. Natuyuan lang, naging malagkit. Ito kailangan natin bunukin para makita natin kung talagang siya ay may problema. Nakikita nyo dito na sobrang kinis pa niyan. Dito, tuyo-tuyo. Ang shafting po nito ay ma-re-restore pa natin. Gamitan lang po natin ito ng liha. Isalpak lang natin dito sa mini drill. Gamitan natin ng liha. Ito yung maitim. Tingnan natin kung matatanggal siya. Dahil ito po ay mancha lang ng
grasa. Ulitin lang, lagyan ng langis. Okay. Ngayon mga kariyan, pansinin ninyo yung shifting. Nawala na yung mancha, naging makinis na ulit. Itong kabila ay padaanan din natin ng liha. Ganito. Ayan, ang ginamit ko pong liha dito ay number 1000. Ito. Okay, makinis na po yung dalawang portion ng shafting. Tapos ibalik lang po natin itong blower at spacer. Sukatin natin doon sa dating pwesto niya kung okay na yung pwesto. Napansin ko na okay naman. Balik din natin itong blower sa bandang unahan at sukatin din natin dito sa front housing. So okay na siya. Good yung kanyang clearance. Spacing okay. Walang alog. Langisan na po natin ito. Basahin natin na ito ng langis. Motor oil po ang ginagamit ko dito. Hindi po ako gumagamit dito ng grasa. Dahil pagka nag-init po yun, natutuyo at tumitigas. Dapat oil ng motorcycle. Pwede po yun. Habang nag-iinit, lalong dumudulas. Lagyan din natin dito sa may unahan. Okay, ibalik po natin sa dating pwesto. Yan. Ilagay na yung 4 na tornilyo. Tapatan lang po paglagay. Siguraduhin lang po natin na mahigpit yung 4 na tornilyo na yan dahil kanina ay medyo maluwag yung pagkakabit. Kaya ngayon nahigpitan natin lahat. Yan. Mahigpit na. Tapos pupukin po natin ng martilyo dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para ma-reset yung rotor, shafting at bushing at nang mag-freewheeling. Freewheeling ng mga kariyal. Kanina po ay masikip ito. Tapos ibalik na natin dito sa neck. Okay na. Balik na rin ang swing arm. Yan. Naikabit na natin. Pagupit? Oo. Maliit lang. Saglit lang mga kariyal. Mamaya natin ito itutuloy. May magpapagupit. Tabi na natin ito. Pasok. Sige, sampa na dun. Hugas lang akong kamay. Okay, ayan mga kariyal. Tapos na po natin gupitan yung customer. At ayan po ang mga buhok. Mamaya na natin walisin yan. Nagsunod-sunod po ang gupit. Ngayon, balik po tayo sa ating ginagawa. Ito, naging freewheeling na po yung ating shafting sa bushing. At bago natin yan testingin, kailangan natin na siguraduhin na yung kanyang capacitor ay good ang condition. Kailangan po natin ito na testerin. Gamitan po natin ng capacitance tester. Ito yung ating capacitance tester. Itapat natin sa 20 microfarad. Ayan. Tapos sukatin natin ang kanyang capacitance value. Dalawang test probe sa terminal ng capacitor. Ito, 0.82. Mababa na yung kanyang capacitance value. Ayan o. 0.85. Medyo madilim. Ayan. 0.85 na lang. Napakababa na po niyan. Dapat po ang sukat na makuha natin dyan ay 1.5. Ayan, at nakaukit po yan sa capacitor body. Sa 1.5, 0.85 na lang ang ating nasukat. Kaya papalitan po ito natin ng bago. Sisiguraduhin natin na mapasadahan itong bawat parts nito. Ito, sukatin natin yung bago.
para ma-sure natin na good yung ating ipapalit. 1.48. So 1.5 na rin po yan. Kailangan lamang natin natanggalin yung luma para doon natin ibabalik itong bago. Ikabit lang natin yung bago dito sa pinagtanggalan ng luma. Ganyan lang po ang pagpalit ng kapasitor. Kahit magkabaliktad po yan ay walang problema. Kasi ito po ay walang polarity, walang positive, walang negative. Kahit pa yan ay may pula at itim na wire. Balutan din natin ito para hindi mag-short circuit. Basta siguraduhin na sa pinagtanggalan ng lumang kapasitor, kayo magkakabit ng bagong kapasitor. At dito natin ibalik yan kung saan nakakabit yung luma dati. Okay, ayan na, nakakabit na. Okay, na-check na po natin lahat ng parts. Napalitan ang dapat palitan. Kabitan natin ng LC. Okay, at ibalik sa stand. Okay, nakapwesto na mga kareal at nakabitan na natin ng LC. Isaksak na po natin sa outlet. Ganyan. Tapos pindutin natin yung switch number 1. Ayan mga kareal, ikot. Okay, napakalakas. Gumagana. Number 2. Ayan. Number 3. Okay, ayan. Ibalik natin sa number 1 kasi malakas. Ayan mga kareal, gumagana na yung ating ginawang electric fan. Ang sira ay bushing daw. Marunong mag-troubleshoot yung may-ari kasi na-diagnose niya na bushing lang ang problema nito. Pero hindi naman po siya pinalitan dahil nagawa natin ng paraan. Na-restore natin yung dati niyang bushing at shafting, kaya goods na siya ngayon. Pwede na natin yung ibalik sa may-ari. Ganun lamang po, kung sakaling bushing lang ang sira ng electric fan nyo, subukan nyo at baka ganito ang sira. Walang papalitang bushing, pero may pinalitan na kapasitor. Maraming salamat po muli. Paki-like and share naman po ng video ito. Subscribe na rin kayo. Ito ang munting channel ko. The real life, Vic S. Real Vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.